Isa sa mga naapektuhan ng kapuso actress na si Kylie Padilla hinggil sa malagim na balita tungkol sa isang ina sa Santa Maria, Bulacan, na umano'y sumunog sa tatlo niyang anak na lalaki bago sinilaban din ang kanyang sarili. Ayon sa mga ulat, nadatnang sunod na sunog ang mga bata sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay San Vicente. Kwento ng isang kapitbahay na isalaysay pa raw ng 6 na taong gulang na anak ng namatay na sospek na siyang panganay na binuhusan sila ng kanilang sariling ina ng gaas. Itinakbo sa ospital ang mga bata subalit dead on the spot ang bunso habang namatay naman ang dalawa pa, kasama ang ina na siya umanong gumawa ng panununog. Based umano sa inisyal na investigasyon, ang nabanggit na nanay ang sumunog sa kanyang mga anak, at pagkatapos, siya naman ang gumawa nito sa kanyang sarili, sa pamamagitan ng paint thinner. Bago raw maganap ang insidente ay nagpa-blotter pa sa barangay ang ina para ireklamo ang mister at umano'y pakialamerang biyenan na pinag-aaway umano silang mag-asawa. Pagkatapos daw magpa-blotter, saka raw isinakatuparan ng ina ang trahedya. Ayon doon sa blotter, pinag-aaway sila noong biyenan, panayam ng Frontline Pilipinas ng TV5 kay Potenciano Lorenzo, kapitan ng Barangay Vicente. Kumbaga, galit siya sa biyenan niya. Na-recover naman ng mga awtoridad ang basyo ng paint thinner at posporo na pawang ginamit sa krimen. Sa Batangas daw nagtatrabaho ang mister at tatay ng mga bata na tumangging magbigay ng pahayag at humiling ng privacy. Naging paksa naman sa social media ang nangyari. May mga nagsabing sana raw ay hindi na dinamay ng ina ang mga anak niya. May mga nagsabi namang huwag agad husgahan ang ina at baka may malalim siyang pinagdaraanan, at baka nakaranas ng tinatawag na postpartum depression. Mabalik naman kay Kylie, ibinahagi niya sa kanyang Facebook account ang isang post tungkol sa postpartum depression na naranasan daw ng nabanggit na ginang na naging dahilan daw kung bakit nangyari ang nabanggit na krimen. My last post is very personal to me. After giving birth to my second son, I also suffered and still suffer from complications of childbirth or BNET, as they call it, kwento ni Kylie. There were also complications in my spinal cord injection. I could not walk for about 3 months without my lower body shaking and headaches, nerve pain and over fatigue. I also struggled with breastfeeding my second because he could not suck as well as my first. So all the stress, anxiety and body pain absolutely took a toll on my body. I never thought I would ever recover. I never thought I would ever get past that dark place that I was in. My support system then was also lacking. Mahirap i-explain sa mga hindi nakakaintindi ng binat. Anyway, this post is not about me, kwento niya. Kaya naman, panawagan niya na i-push daw ang paid maternity leave at postpartum depression awareness. I had savings, I had the ability to support myself. But not all moms have this. So I am urging, please push #paid maternity leave and #postpartum depression awareness. Mothers deserve time to rest their bodies and minds after childbirth. They deserve to be able to take care of themselves as well as their children. We need a world where everyone feels supported. So our moms can better take care of our children. Aniya pa, sang-ayon naman sa kanya ang mga netizen, at may mga nagsabi pang sana raw ay isulong ito ng kanyang amang si Senador Robin Padilla sa Senado. Si Kylie ay estranged wife ng aktor na si Aljur Abrenica at biniyayaan sila ng 2 anak na lalaki na sina Alas Joaquin at Axel Romeo.